sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Okay? Kung mag-subscribe kayo, updated kayo lagi sa ating mga opinion, sa mga balita. Okay? And yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung nagla-live na ang Donmar TV o kung meron tayong breaking news na ina-upload. Okay? Importanteng mag-subscribe. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Ito na, ang mga grupo ni Tambaloslos at itong grupo ni Bangag ay nagsanib puwersa na ulit. Paano muna natin? Pakinggan muna natin mga bossing iyong speech ni Pangulo. Sana ang pagmamahal na ipinapakita natin Valentine's? Huwag lang naman sana. Ano yung Valentine's? Tangina na, bulol-bulol ka na naman. Yan ang sinasabi ko eh. 3 araw, 3 proclamation rally na yan. Oo, consistent na tatanga-tanga yung ano mo ha, yung mga speech mo na naman ha. Okay lang siguro na medyo hindi ka magaling sa una, sa pangalawa, medyo lilinis-linisin mo na. Sa pangatlo, tanga ka pa rin. Pucha, sabi nga, fool me once, shame on me. Mali, fool me once, shame on you. Fool me thrice, shame on me. Fool me thrice, si Bongbong na yan. Balems times daw. Ayun na kasi sabi sa'yo, huwag ka nagkakape. Kapag ka mag-i-speech ka, sinabi sa'yo, huwag ka magkakape, di ba? Huwag kang kakain ng pulbos. Huwag kang kakain ng mga matatamis, di ba? Hyper ka na naman. Pawis na pawis ka na naman. Pandidirihan ka na naman ng mga anak mo. Yung kilikili mo, basa na naman yan. Alam mo dati, may mga picture tayo nito. Laging basa kilikili. Kaya naman pala, uso naman ang deodorant. Pero bakit basa ang kilikili? Kaya naman pala, di ba may binunyag si Kati Binag na yung mga mahilig daw sa pulbos, o putya kahit malamig, pinapawisan yung kilikili. O sige, diretso. Araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Yan po ang pangako ng ating mga kandidato. Oy, may pangako na naman yung mga kandidato. Putya sigurado kang maganda tong pangako na to ha. Ano tong pangako ng mga kandidato? Araw-araw na sila ay nakaupo at nasa posisyon, araw-araw ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas. Gago! Hindi namin kailangan ng pagmamahal nila, Bongbong, punyemas ka naman. Ang kailangan namin, serbisyo nila. Kahit hindi na nila kami mahalin, basta magtrabaho sila ng tama, anong pinagsasasabi mo? Na yan ang pangako nila, araw-araw nila kaming mamahalin. Wag na! Utangin na, kahit wag na nila kaming mahalin, wag lang silang manalo at makapangulimbat ng pera ng bayang Pilipinas. Anong klaseng plataforma yan? Ha? Anong klaseng plataforma yan? Naghakot ka na nga ng mga pulis na magiging mga tsuwariwap mo dyan eh. Papalakpak sa'yo eh. Tapos ganito lang ang ipapakita mong speech na araw-araw habang sila'y nakaupo, mamahalin. Puta, hindi namin kailangan mahalin nila. Ang Pilipinas, kailangan namin magtrabaho sila para sa Pilipinas dahil pasweldo sila ng taong bayan. Umpisa pa lang, palpak na eh. Araw-araw mamahalin kayo. Tangina, araw-araw mamahalin kami ng mga yan. Ang tagal ng mga nakaupo niyan. Si Tito Soto, ilang term na yan. Si Pacquiao, ilang term na. Si Lito Lapid, ilang term na din yan. Pucha yan. Ano pa magagawa sa Pilipinas niyan? Sa tagal-tagal nilang nakaupo sa posisyon. Wala naman nangyari sa bayang Pilipinas. Mahirap pa rin naman tayo ngayon. Ba't pa natin ibobotong mga hayop na yan? Diba? Tapos may mga bagong muka. Si Erwin Tulfo na traidor. Si Tolentino na isa ring traidor.
At saka itong mga babae nilang mga kandidato na hindi mo rin mawari kung ano ba talaga gusto sa buhay. Kung makapagmalaki naman to, araw-araw mamahalin, wag na. Okay na kahit hindi nila kami mahalin. Wag lang silang manalo at wag lang silang makapag-perwisyo sa kaban ng bayan. Alam niyo po, nakakagulat. Alam nyo kaya distracted si Kumag dito? Ang daming sumisigaw daw na Duterte dyan. Dyan daw sa rally na yan sa Tagum, ang dami daw sumisigaw na Duterte. Tapos eto, may na-receive pa tayong text. Wait lang ha. May na-receive tayong text. Ayan oh. Nakalagay dito. PBBM Rally 11:30 AM at BP Hall. Wear black shirt, no backpack. Hangyo lang mi na mag-lunch na daan ha. Free food and dinner, snacks, transpo and allowance. Ayan oh. It's a text message na ipinadala ng isang netizen. Ayan text message oh. Meron daw transpo allowance. Kaya naman maraming pupunta dyan. Dahil pinapangakuan nyo na naman ng ayuda. Putsang ina, tapos kung makapagsalita ka dyan, yabang-yabang mo. Akala mo naman pinuntahan ka talaga ng mga tao dyan. Tangi ang pinunta nila dyan, yung kakarampot na pagkain na ibibigay nyo. At saka yung kakarampot na abuloy. Ganyan kasi kahirap ang bayang Pilipinas. Pero wag ka, Bongbong. Wag sa Mindanao dahil isinusuka ka na ng Mindanao. Lahat ng project ni Pangulong Duterte sa Mindanao, hindi mo itinuloy. Kaya takot na takot ka rito sa lugar na ito. Bakit dyan mo sa Del Norte ginanap? Di ba nung huli nagpunta kayo dyan sa Davao del Norte, nuknukan ng dami tao? Bakit ngayon kakaunti na lang? Alam mo kung bakit, BBM? Sawa na sila sa pagmumukha mo. Ba't di mo gawin niya sa Davao City? Doon kayo sa may tapat ng City Hall. Para malaman natin kung talagang malakas yung mga kandidato mo. Balita ko nga eh. May kakilala ko na malapit sa mga kandidato mo, 3 kandidato mo. Gigil na gigil daw sa'yo. Yung mga amo nila dahil panira ka daw ng trip. Ang lakas daw ng trip mo, bad trip daw. Diyan ka daw nagkakalat ng, diyan ka daw nagtitrip. Diyan sa may mic, akala mo naman daw, wala kang pakialam daw sa mga kandidato mo kahit anong sabihin mo. Kahit na hindi na makakatulong sa kanila, tinutuloy-tuloy mo pa rin kasi daw masyado kang makasarili. Palibasa daw, nanalo ka na. Kaya daw wala ka ng pakialam sa mga ikinakandidato mo kahit na i-divide mo yung mga Pilipino para hindi sila iboto, okay lang daw sa'yo dahil ang importante sa'yo, mailabas mo yung sama ng ugali mo. 3 yun ha. Pare-parehas, sinasabi nila na yung mga amo nila urat na. Yung mga amo nila asar na. Dahil sa kadaldalan daw nito, minsan daw, imbis na nakakatulong, nakasasama pa. Dumami daw ang troll nila. Dumami daw ang mga basher nila sa mga social media nila after nagbitaw ng mga salitang kabubuhan. Itong Pangulo ng Pilipinas. Diretso. Kung minsan ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit, alam niyo po, kahit na national lang ang nagsimula ngayon at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro mga 18,200 ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magnagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa,
Kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil meron kaming paniniwala. Wala na may gusto sa'yo, Bongbong. Tingnan mo yung ano mo sa Davao del Norte, yung live ninyo ha. Tingnan mo ha. Saan ka makakita ng ganyan? Ayan oh. 666. Putang ina, 36. 666,000 na Pilipino pinagtatawanan ka. 5,900 gigil na gigil sa'yo. Out of 600 plus thousand, putang inang yan, 15,000 lang yung mayroong gusto sa'yo, Bongbong. Oh, isama na natin yung 5,800. So sige, 20,000. Pero putang ina, 666,000, Bongbong. 666. Pinagtatawanan ka, tapos kung makapagyabang ka, akala mo hindi kayo matatalo. Feeling mo mananalo kayo. Alam mo ba yung mga nagpunta dyan sa meeting de avance mo sa Davao del Norte? Kalahati lang yan na nagpunta sa meeting de avance ni Pastor Apollo Kibuloy noong February 11. Wala pa sa kalahati yan. Yung kanilang mga simultaneous na mga gathering, na proclamation rally. Pucha, di hamak naman. Kung dyan lang sa Mindanao, pag pinagsama-sama mo lahat nung simulcast na broadcast nila sa buong Mindanao, wala pa sa kalahati yung dami ng mga binayaran mong mga pupunta. O, ayan o. 666 laughing emojis, 15.4 likes, 59 hate, 55, 58 heart, tapos yung umiiyak 1,400. Oh, hindi ba? Oh, pag tiningnan mo yung mga nag-like, pucha, iisa, dalawa, tatlo, apat, lima yung mga friends nila. Ganyang katindi. Mga bossing. Tapos karamihan, mga ano pa, mga taga-ibang bansa pa. Yung mga Thailand, di mo maintindihan pangalan. Mga Bombay. Mga ano, mga Bombay, mga Vietcong, mga Thailander. Anak ng tinapay, Bongbong. Mahiya ka sa sarili mo. O just sure loose na yung mga kasama mo. Mantakin mo, sabihin mo ba naman sa Iloilo na alam na nila ang gagawin nila. Pag upo nila, magbibigay sila lang ng konting tulong. O, diretso. Na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Ha? Natatakot sila? Sa mga yan? BBM, puntahan mo yung mismong yung mismong live stream mo. Diyan mismo sa page mo na yun. 666,000 yung natatawa sa'yo. Ka matatakot sa mga yan? Sino ba yung mga yan? Putang na, matatakot ka siguro kapag hinamon kayo ng drug test ng mga PDP laban. O BBM game? Drug test, pa-drug test lahat ng PDP laban, pati yung mga speaker nila. Sino ba mga speakers? Ayan, si Bongbong, si PRRD, magpa-drug test kayo. Tingnan natin kung di umatras ang bayag niyan. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Sino yung 15? Sino yung 15 senador? Napapatayin. At saka, 12 lang senador mo
So hindi kayo yan. At saka bakit ka apektado? Bakit ka nagngangangawa? Akala ko ba wala silang kwenta? Takot na takot sila sa inyo? Bakit panay ang patutsada mo? Tsaka Bongbong Marcos, ganyang kakabobo. Ganyang kakabobo. Imagine pati joke ni PRRD. Sineryoso yung mga tanga kayo. Imagine that. O ano, death threat na naman yan. Alam mo, pinagtatawanan ka na ng buong mundo, Bongbong. Basta lang makabanat ka sa mga Duterte, pero hindi ka nahihiya na hanggang ngayon hindi ka pa nagpapadrug test. Hindi ka nahihiya na hanggang ngayon hindi mo ina-address yung issue na sabog ka daw araw-araw. Alam mo, kung ako sabihan na sabog araw-araw, putya, magpapadrug test ako kagad. Lahat papagawa ko, drug test, hula, pungsoy, lahat ipapagawa ko para lang mapatunayan ko sa taong bayan na fake news. Yang ikaw ay drug addict. Ba't hindi mo kaya? Baka dahil hindi fake news yan. So ayun na naman mga bossing ang kanyang speech. At binigyan niya ng kulay yung sinabi ni PRRD na wala tayong pag-asa. Siguro para manalo tayo baka kailangan patayin na natin yung mga at least mga 15 senador para magkapag-asa tayo. Alam mo, hindi ka nakakaintindi, Bongbong Marcos, ng mga sarcasm. Nakakapagsalita ka pa ng ganyan. Tingnan mo naman yung views ng speech mo sa views ng mga speech ni PRRD para mahiya ka sa sarili mo. Pero BBM, magiging kakampi mo ko kapag ikaw nagpa-drug test ka. Tapos ikaw nag-positive ka at nanguna ka na lahat ng mga kandidato mo ipa-drug test mo. Pero every time na hindi ina-address yung issue, every time na hindi niya tinatanggap yung issue, ibig sabihin positive. Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka. Magtataka kami, wala kang utak. Ang nakakapagtaka, paano ka naging presidente nang yung utak mo gaipis? So kita mo, walang nag-react sa kanya. Walang bumili noong patutsada niya because Bongbong Marcos, Bisaya yung mga kinakausap mo. At itong mga Bisaya na ito, nagkakaintindihan nito. Titig pa lang, ngiti pa lang, kilos pa lang. Nagkakaintindihan na tong mga to. Kaya yung black propaganda mo na ididikit mo kay Duterte na naman yung mga kamatayan sa bayang Pilipinas, hindi kakagatin ng tao yan kasi alam ng tao na si PRD at alam lalong-lalo na dyan sa Mindanao kung anong ugali ni PRD. Na siya ay palabiro lang talaga. Alam mo, nung sinabi niya yan doon sa meeting di Avance, sabi ko kakagatin to ng mga tanga. True enough. True enough. Alam mo itong mga to, parang mga mga bingwit. Parang mga isda to na binibingwit mo. Ang daling mahuli ng mga kupal. Bakit? Kasi gullible at saka personal yung galit nila sa mga Duterte. Sino ba naman hindi magagalit sa mga Duterte? Ang Duterte galit sa komunista. Di galit na galit ang komunista din sa kanya. Si Duterte galit sa adik. Kaya yan, galit na galit yung mga adik. Bakit ganun? Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman. Mabigat ang kalaban dahil tignan yung muna kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila. Yan lang din sinasabi mo, napakatingkad ng record. Meron tayong senador, si senador ganito, ganyan. Meron din po tayong mga congressman, si congressman ganito, ganyan. Kompleto tayo. May mga ganun ka pa. Paulit-ulit na may sinasabi mo, hindi mo pa makuha ng tama. Naka-script na nga lang, pucha ina, uutal-utal ka pa. Pakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na
na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Ano? Nakakagulat yung tibay at lakas? Bakit? Tinesting mo na ba yung tibay at lakas nila, BBM? Isipin nyo lang po, dito po sa ticket ng alyansa, 8 po ang naging senador na. Yun, 8 ang naging senador na. So, ibig sabihin, tama na yun. Naging senador na sila eh. Wala naman nangyari sa Pilipinas. Tanungin mo sarili mo ngayon. 3 years after ni Bongbong, tanungin mo sarili mo, umunlad ba buhay mo? Na-afford mo na ba yung mga dating hindi mo na-afford? Hindi ka na ba nangungutang? O di ba, simple lang naman ang sinabi ni PRD, if you feel like kaya nyo na maglakad sa dilim at safe na kayo, then go ahead, boto kayo sa kanila. Kung yung corruption, wala na, o sige na, boto na kayo sa kanila. Kung sa tingin ninyo ay wala na kaming silbi sa bayan at sila na lang yung may silbi, go ahead and vote for them. Ganyan kalupit si PRD. Pero ito, putsang ina, buhat ng kanyang bangko. Meron istorya niyan mga bossing May istorya niyan sa Biblia Yung isang makasalanan at saka yung isang self-righteous. Yung self-righteous, mga bossing, ang ginagawa niya pag nagdadasal siya, nako po, ganun yan. Salamat po, Panginoon, dahil ang galing-galing ko. Ako po ang pinakamagaling na presidente sa Pilipinas at lahat ng mga hindi ko kaibigan ay mga bopols. Kaya po, nagpapakumbaba po ako. Ibinabalik ko sa inyo ang lahat ng ito. May ganun pa siya. Meron namang isa. Tapos sabi niya pa, ako po ay isang mabait na tao, hindi katulad netong isan to. Makasalanan. So, ginagawa niyang malinis yung sarili niya, tapos yung ibang tao, tinuturo niya na makasalanan. O sa tingin ninyo, sino ang ibibless ng Diyos sa ganyang sitwasyon? Ang ibibless ng Diyos, sino? Yung maraming kasalanan na taimtim na nagdadasal at humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga nagawang kasalanan. Pero yung self-righteous, na ang taas-taas ng sarili, na ang taas ng regard sa sarili, nakaupo sa kanyang kabayong 10 feet tall, yung mga bilib na bilib sa sarili at tinuturo pa yung iba na marumi kesa sa kanila, yan yung mga hindi maliligtas. Kasi ang tawag sa mga yan, self-righteous bitches. Ganon si Bongbong. Ganon siya. Feeling niya siya na lahat at lagi niyang tinuturo lahat ng issue saan? Sa kalaban niya. Only to find out, ang Diyos mas nakikinig dun sa mga tao na taimtim na nagdadasal na walang inaabala, inaabuso at walang ichinichismis na tao. Yan ang lagi mong tatandaan, Bongbong Kaya alam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Nakita nyo naman po, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na kapag upo nila, pagka naluklok sila sa kanilang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka kung ano yung gagawin. Anong gagawin? Hindi na po magtatanong kung kani-kanino kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang trabaho nila. Ano nga? Alam na po nila kung sinong kailangan kausapin. Ano? Alam na po nila. Anong trabaho nila? Mainam na paraan. Magnakaw sa Pilipinas? Tayo ng mas maganda. Yung magnakaw sa Pilipinas, yun ang nila? Tangan-tangan nila? Walang hiya talaga to si Bongbong. So he took a job at PRD dahil dun sa remarks ni PRD na patay na lang tayo ng 15 para wala tayong problema. Bongbong, 12 lang po ngayon ang presidente ng Pilipinas, if I'm not mistaken. Oo, kaya imposibleng tangan na lang kayo kung inyong siseryosohin yung sinabi ni PRD.
Oh, Diyos ko po.